Welcome to Sentrong Pangkultura ng Binyan. Sentrong Pangkultura ng Binyan. Noong Spanish era, ito ay isang casa hacienda kung saan inilalagay ang mga produkto, mga ani ng mga magsasaka at tinawag ding Hacienda de San Isidro Labrador. Noong panahon ng Amerikano ay nagsilbi itong isang paaralan at noong Japanese era naman ay naging municipal hall at noong naging city ang Binyan, ito ay na-convert sa museo at naging sentrong pangkultura ng Binyan. Museo. Narito ang ilang mga bagay na saksi sa kasaysayan ng Binyan. Narito din ang tipak ng ulo ni Rizal ng nakidlatan. Mayor's Hall. Narito ang mga larawan ng mga naging mayor na ang dati ay tawag sa kanila ay alkalde at kapitan. Mula noong 1757 hanggang 1818 kung saan naglingkod din ang angkan ni Jose Rizal. Rogelio Lim Ako, isang tanyag at kinikilalang bayani ng Binyan. Narito ang ibang kagamitan na nanggagaling at dinonate ng pamilya ni Rogelio. Narito ang aktwal na damit ni Rogelio, upuan at lamesa noong siya ay nanungkulan. Trivia. Kaya siya naging bayani noong panahon ng Hapon, ang mga kalalakihan ay dinatakip ng mga Hapon. Hindi na makikita at hindi na alam kung ano ang gagawin. At dahil si Rogelio ang mayor noon, nakipag-usap siya sa mga Hapon na huwag nang kunin ang mga kalalakihan at siya na lamang ang isama. At hanggang ngayon ay walang nakakaalam kung nasaan ang katawan niya at di na muling nakita. dito sa Plaza Rizal kung saan makikita ang Los Maduros Bandstand
na pinagawa noong taong 1957. Ang disenyo ay hango sa isang industriya ng Benin noon. Ang pagtsitsinelas o paggawa ng bakya, ito'y isang entrada ng bakya. Ang orihinal na istruktura ay bukas ang likod. The century-old monument or Rizal Monument na pinaniniwalaan na likha ni Guillermo Tolentino, National Artist of Sculpture. Ang disenyong ito ay pangalawa sa pinakamalaki at pinakamataas sa Pilipinas na sumunod sa Luneta Park. Pinagawa ang monumentong ito dahil ang ugat ni Rizal. Ang nanay at tatay niya ay dito nanggaling sa Biñan.